Bibigyan nila yung kanilang talento para sa ating Panginoon ngayong gabi nito. Sige na, bro. Nagko-concert sila doon sa Oh, kala nyo, David Archuleta, no? Sabi niya. Hindi ito. Sabi niya. Gitara dyan sa kanya sis mo. Praise God. Isang mapagpalang umaga po sa ating... Sorry. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Sino nga po pala yung taga-Bulinaw po dito? Uy, dami. By the way, I'm from... Wow. Bulinaw. Taga-Bulinaw po ako. Taga-Isla. So, Uy, nakapunta na ako. Binabanyan. Maabig kaya binako yung amin. Magandang gabi sa inyong lahat. So, mas malakas po yung sound system nila doon, pero inaanyayahan ko po yung spirit, spirit nating lahat with one God in this night. So, it's hindi po actually surprise po talaga na yung talagang biglang pasok. So, sabi nga po ni Matt Redman sa kanyang Heart of Worship, it is not the song na ni-required ni Lord, but it's the heart in worshiping. Kaya, nagpapasalamat po ako sa pribilehiyong itong makapag-worship kay God. So, give us clean hands, give us pure hearts. Let us not let our souls to one another. Give us clean hands, give us pure hearts. Let us not let our souls to one another. Oh God, let us be a generation that seek your face. Oh God, oh Jacob. Oh God, let us be a generation that seek your face. Oh God, oh Jacob. Be thou our even nothing. Oh Spirit, go make us so good. We turn our from evil things. Oh Lord, we cast down our idols. Give us clean hands, give us pure hearts. Let us not lift our souls to another. Give us clean hands, oh God. Give us pure hearts. Let us not lift our souls to another. Oh God, let us be a generation that seeks your face. Oh God, oh Jacob. Oh God, let us be a generation that seeks your face. Oh God, oh Jacob. Sa Diyos lang po ang papuri. Maraming salamat po. Joke lang. So, gusto nyo pa daw?
Hoy, hindi ako marunong kumanta. Hindi nga ako marunong. Hoy, hindi. Okay, ngayon baka kumain ko. Hindi ko alam kakantayin kayo. Sige, kuya, isang kanta po. Pwede po bang mag-request? At the Cross, Amazing Love. Remix na lang, gusto nyo? Amazing Love? Oh, sige, Amazing Love. Kilala niyo ba si Carrie Job? Si Carrie Job, kilala niyo? Pag yun, hindi, joke lang. Sige, kakanta ko Maghulog lang kayo, tig-20. Hindi ako tumatanggap ng tig-piso eh. Joke lang. So, sana magustuhan nyo to, at lalong-lalo ang ating Panginoon. Sana hindi lang mabulol, no? Okay, sounds. Wala, ni kakaba ako. Ni kakaba ako. Ano yung natin? Kayo na lang kaya. Sige. Ulit. Opo. You were dead. I'm alive, but spirit is within me because you died and rose again. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted. You were dead. I'm alive, but spirit is within me because you died and rose again. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true. It is my joy to honor you. No lie to honor you. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted. You were dead. I'm alive, my spirit is within me because you died and rose again. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Jesus, amazing love, I know it's true. It is my joy to honor you. Yeah. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Yeah. Amazing love, I know it's true. It is my joy to honor
Amen. To God be the glory. So, ngayong gabing ito, pwede bang sayaw na lang? Sa gabing ito, so introduce po ni Brother Pat, ang ating speaker for this night. So I would like to call on Brother Paterno Bulataw. Ito na ang pangalan, no? Pero very blessed yan. For introduction for our speaker for tonight. Pili mo. Naimbag na Rabi, Dagijay Ilocano. Masakto siya, Labi. Sa mga Pangasinan. Good evening. Kinagagalak kong ipakilala sa inyo ang ating speaker sa pagtitibong ito. Isa po siyang teacher sa secondary. Mafe teacher po siya. Then, tawag ko sa kanya, Budingding. Kasi marami siyang alam sa isa siyang musician, singer. Then, sa computer, galing-galing po niya sa computer nung kilala ko siya. Matagal ko na rin siyang kilala since 2004. Actually, sila yung pumupunta dun sa bahay, dun sa barangay namin na nagba-Bible study. Kasama niya si Pastor Bong. Kaya, matagal na rin siyang naglilingkod kay Lord. Hanggang ngayon, makikita natin na ang kanyang pananampalataya sa Diyos ay matatag. Hindi po siya shaky. Hindi shaky. Pinapatawa ko lang kayo kasi, parang naantok na po yata. Naantok na ba kayo? Hindi pa. Praise God. Kasi, alam naman ng Lord kung ano yung nasa puso natin, di ba? Kaya nandito tayo. Alam ko lahat kayo, pagpapalain ni Lord. Hindi niya hayaan na sa pag-alis nyo mamaya, dala-dala nyo yung kapayapaan at kagalakan na ibinibigay na nanggagaling kay Lord lang. Amen po ba? Amen. Kaya gusto ko na pong ipakilala po sa inyo si Brother Reynan Ayento. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ni Brother Ray. Merry Christmas. Di ba? Magre-red ba naman ako, hindi ako babati ng Merry Christmas. Christmas naman, kasi red eh. Kadalasan red, green. Ano ba yung mga colors sa Christmas? White, kasi may white Christmas. May Rudolph the Red, Rose Reindeer. May green, siyempre, Christmas tree kasi green. Bakit kasi nagiging white? Because of the snow. Kasi alam nyo, the only tree during winter season na green, yung evergreen. Yun nga yun yung evergreen tree. Yung mga pine tree, mga Christmas tree. Yun yung nananatiling buhay na buhay, green na green. Kasi po, wala siyang dahon. Yun yung dahon niya manipis. Yun yung, ang nag-sustain sa kanya yung kanyang trunk na makapal. So that's why, siya lang yung nabubukod tanging may green kapag winter. Okay. Usually sa Christmas, tatalakayin ko Christmas kasi malapit na eh.
Ah, ano yung mga napapansin natin pag Christmas season, especially dito sa Philippines? Mga palumuti, katulad dito. Yan. Although kahit hindi Christmas meron pa rin yan. Pero may mga parol, may Christmas lights, ah, ano pa, Christmas tree, pinapalumitian ng mga iba't ibang Christmas balls, yan. Or may nakasabit dun sa bahay ninyo, kung meron kayong chimney, o kaya lutuan. Okay, o kaya yung may nangangaroling. So, that's the tradition of the Philippine Christmas. Maraming maraming mga activities, especially simbang gabi or may mga pagkain sa labas, kagaya katulad ng ano yung usual na pagkain kapag Christmas, yung mga galing sa simbahan. Mabibingka, yan. Okay? Now, ano yung isang mahalagang bagay kung ano yung sa Christmas time, ano yung mga nagkakaroon ng reunion? Usually mga family reunion. At hindi lang sa Christmas season nagkakaroon ng family reunion. Kailan pa kaya? Anong mga date? Sa patay. Nakakalungkot man, pero nagkikita-kita pagpatay. May patay. No, doon lang nagkakakilala yung mga magkakamag-anak. Sa birthday, sa kasal, yan. Usually, mga families yan. Both families dumarating. So, yun yung mga, yun yung mga nakikita natin. Pero, ang higit sa lahat, this Christmas season, family reunion talaga. Now, I'm going to talk to you about a family tree. Family tree, ah. Alam nyo ba yung kung saan kayo nanggaling? Do you know kung ano yung pinaka-roots ninyo? Do you know your roots? Halimbawa, kayo ay anak ng mga parents nyo, of course. Siyempre, mga parents nyo, may mga magulang din. Nati-trace nyo ba yon? Baka lahi kayo ni ni Jose Rizal. O kaya lahi kayo ni Andres Bonifacio. Kung makikita nyo, o kaya lahi kayo ni Prinsesa Orduha dito sa Pangasinan. O lahi kayo ni Manny Pacquiao. Okay. Now, meron dito sa Bible, actually, one of the, siguro boring pag binasa natin kasi puro family, family lineage. Okay, family tree. Mula kay Abraham hanggang sa pinaka-last. Okay. Ito yung tatalakayin natin ngayon. Kita niya? Okay, this is sa mat. Ayan. Alalay, dapat sa likod. Okay. Hindi, baba ng konti para hindi masyado tabi niya. Ayan. Baba ng konti hanggang dito. Okay. Kaya nga nag-red din yung background kasi red. Usually nga red yung Christmas, kadalasan red. Kaya nag-background ako ng red. Now, eto, sino nakabasa nito? Matthew chapter 1. Wala pa. Nilalaktawan nyo yan Kasi puro pangalan. Hindi kayo interesado sa pangalan. Pero, dito sa part na to, medyo mauunawaan natin kung ano ang halaga ng Christmas. Dahil dito nag-umpisa lahat. Yan. Dito sa Matthew chapter 1, basahin natin, this is the genealogy of Jesus, the Messiah. The Messiah, the son of David, and the son of Abraham. Okay, paano naging anak nila si Jesus Christ? Paano naging son of David? Paano naging son of Abraham? Now, unawain natin yung salitang genealogy. From the word genes, heredity, sa genetics, di ba napag-aral natin yon sa biology. Genetics, nagka-transfer yung lahi natin. Now, ano ibig sabihin ng genealogy? Okay? So, ibig sabihin yan, lineage, linya, kung saan ka nalilinya, kung sino yung mga lahi mo,
Sa other term, ang tawag dito ay bloodline, kadugo. Tama? And sa term natin ngayon, itong tinatawag nating family tree. Kung kaninong, anong pamilya ka? Pamilya ka na ba ng mga dugong bughaw or ano? Royal family or ano yung mga Java. Okay, so yun. Now, sa verse 2, Abraham was the father of Isaac, Isaac the father of Jacob, and Jacob the father of Judah and his brothers. Now, eto yung magiging boring part. Kasi alam ko, ayaw nyo ng mga family, ayaw nyo kung sinong maninuno nyo eh. Pero umpisa natin kay Abraham. Sabi rito, Abraham was the father of Isaac, and Isaac the father of Jacob, and Jacob the father of Judah and his brothers. Mapapansin nyo, puro father. Kita nyo? Father. Puro father yung sinasabi dyan. Ang father ay importante dito, yung father. Next, in verse 3, Judah, the father of Perez and Serah, whose mother was Tamar. And Perez, the father of Hezron, and Hezron, the father of Ram. Yan, puro father. Mabuboring kayo dyan. Pero may napansin kayo isa dyan. Hindi father, mother. Take note of that. Next, sa verse 4, Ram, the father of Aminadab, Aminadab, the father of Nashon, Nashon, the father of Salmon. Yan. Nalalaktawan nyo ba to yung Matthew chapter 1? Pumupunta na kakaigan sa yung birth of Jesus Christ. Usually, hindi tayo interesado dyan sa mga pangalan. Pero, may importante dyan sa pangalan na yan. Then, sa verse 5, Salmon the father of Boaz, whose mother was Rahab. Anong nabanggit ulit dyan? Mother. Dalawa na. Then, Boaz the father of Obed, sa verse 5 and 6, whose mother was Ruth. Obed the father of Jesse, Jesse the father of King David. Yan, nakita natin yung lahi ni Abraham. Napunta na kay King David. At anong nakita niyo ulit dyan? Mother. Pangatlo na yon, si Ruth. Next, sa 6b, Matthew 1, 6b, David the father of Solomon, whose mother had been Uriah's wife. Pang-ilan na yung mother na yan? Pang-apat. Pero hindi binanggit kung sino yung babae. Hindi binanggit, no? Kanina binanggit yung ano. Next, sa verse 7, Solomon the father of Rehoboam, sumobra. And Rehoboam the father of Abijah, and Abijah the father of Asa. Yan. Actually, sa verse 8, 9 hanggang 15, hanggang 16, puro father yan. Lalaktawan na natin yung verse 8. Punta tayo sa verse 16. And Jacob, the father of Joseph, the husband of Mary, and Mary, the mother of Jesus, who is called the Messiah. Pang-ilan na yan? Pang-ilang mother? So, there are 5 mothers na nabanggit. So, therefore, 5 babae na nabanggit. Puro father yan, pero mayroon kayong manonotice na 5 babae. Okay? Ito yung pagsasalin-salin ng lahi. Bloodline. Lista na ang ating mga ninuno o ninuno ni Jesus Cristo. Okay? Ito yung mga ancestors niya. Now, umpisan natin dito sa verse 1. Genealogy of Jesus, the Messiah, the son of David, the son of Abraham. Ito yung, kung sinasabi nating son of David, sino ba si David? Siya ay, ano ba si David? Siya ay king. Ibig sabihin, the promised king darating sa katauhan ni Jesus Christ, the Messiah. So kasi ang lahi ang king, kapag may anak siya, susunod, siyempre siya yung magiging king. Now, the next king will be in the person of Jesus Christ, who is the promised king. Ano ba yung purpose ng king? Kailangan maintindihan natin ano yung purpose ng king. Siya yung magsasaayos ng kaharian. Siya yung magsasaayos niyan. Sa lahi ni Abraham pa yan. Ibig sabihin ng son of Abraham, ito yung seed na sinasabi ni Lord na pinangako niya kay Abraham. Tingnan mo yung mga bituin sa langit. Dadaming yung angkan. Yung sand doon sa dagat. Mas maraming ang angkan.
Now, ang sasama ang naging angkan niya ay si Jesus Christ. Now, genealogy. Family tree. The son of David, ibig sabihin, diyan manggagaling yung king. Tapos, the son of Abraham, yan yung the seed of Abraham. That is Jesus Christ. Now, short message lang to. Okay. We are assured na mayroong darating na hari. Kung nasa chapter 1 pa lang tayo sa Matthew, wala pang hari, di pa pinapanganak si Jesus Christ doon. Pero we are assured, nung sinabi yon, mayroong darating na hari. There's no mistake na mayroong darating na hari. Sino yan? That's Jesus Christ. So we are assured of the promised King. Jesus Christ ang ipinangakong magiging hari. Pero, nung ipinanganak siya, hindi siya ipinanganak doon sa palasyo. Saan siya ipinanganak? Sa sabsaban. Doon sa ng mga hayop. Doon siya ipinanganak. Walang hospital. Hindi man siya papasukin doon sa mga inn. Okay. So, yun. So, we are sure of the promised King. Pero doon pa lang sa Genesis, sa pinaka-first book of the Bible, mayroong ipinangakong magiging hari. That's the seed of Abraham. At pagdating dun sa Kings, sa panahon ni David, may pinangakong hari sa angkan ni David. Yan ay si Jesus Christ. Now, tinatawag din siyang the Ancient of Days. When we say the Ancient of Days, ito yung kahit anong panahon, kahit anong timeline, sabi natin sa Facebook, timeline. Kahit anong timeline yan, nandyan pa rin. Nandyan pa rin si God, Ancient of Days. Anong lahi, anong pinagmulan, yesterday, today, forever, nandyan si God. Nandyan si Jesus Christ. Tinatawag siyang Ancient of Days. So, kahit anong pangangailangan natin, anong problema, saan tayo lalapit sa Ancient of Days. Kasi anytime, any year, ano may yung problema natin, nandyan palagi. Now, pangalawa, we are sure that He loves sinners. Paano natin makikita na mahal yung mga makasalanan? First, makikita natin sa 5 babaeng binanggit. 5 babae. Sino yung unang binanggit? Si Tamar. Sino ba si Tamar? Okay. Alam niyo si Tamar, konti lang, no? Konting background lang. Etong si Jacob, kung kilala niyo si Jacob, di ba, si Abraham nagkaroon ng anak si Isaac. Then si Isaac nagkaroon ng anak si Jacob. Now, si Jacob, meron siyang 12 anak na lalaki, tapos isang babae. Sa 12 anak na lalaki, isa sa mga anak niya si Judah. Now, si Judah, meron siyang anak, 3. Yung panganay niya, naghanap siya ng asawa para sa kanya. At ang nahanap niya si Tamar. However, dahil nga wicked yung anak niyang yung panganay, namatay ka, pinarosa ni Lord. Kaya yung second na anak, siya dapat yung mag-continue ng lahi nila. Kaya, naging asawa ni Tamar yung pangalawang anak, na si Onan. Yung una si pangalawa si Onan. Pero, dahil alam niyang kung ano yung magiging anak nila ay hindi niya magiging anak, dapat magiging anak ng panganay yon. Ganun yung ano nila noon yung talagang kultura. Kahit yung namatay na panganay at naging asawa ng pangalawa, pag nagkanak sila doon, hindi magiging anak ng pangalawa, magiging anak pa rin panganay. Kaya ayaw ni yung Onan yung pangalawa. Ayaw niyang buntisan. Ayaw niyang mabuntis si Tamar. Ngayon, meron pa siyang pangatlong anak. Kaya namatay din yung Onan na yun. May pangatlong anak si Judah, si Shelah. Pero lalaki siya, ha? Okay. S-H-E-L-A-H. Now, dahil alam ni Tamar na hindi siya magkakaroon ng anak doon, dahil hintayin niya, bata pa kailangan hintayin niya muna para maging binata. Baka ayaw rin sa akin ito. Kaya, sabi ni Judah kay Tamar, sige, pumunta ka muna sa iyong mga magulang, sa iyong father's household. However, nung namatay ng asawa ni Judah, siyempre, wala na siyang asawa. Pumunta siya sa isang lugar. Ngayon, nagpanggap na prostitute si Tamar.
nagpanggap siyang prostitute. Now, nakita siya ni Judah at ngayon naakit siya. Ngayon, kung in short, nabuntis niya yung kanyang, ano tawag doon? Manugang. Ang kanyang daughter-in-law. So, nagkaroon ng problema sa family. Nagkaroon ng, kumbaga, hindi na maayos yung family niya. Yung family niya hindi na maayos. Instead na si yung kanyang anak, yung magkakaroon ng anak doon kay Tamar, siya mismo yung tatay, nagkaroon ng anak doon. At ang naging anak nila si Perez, tsaka si Sarah. Yun ang background dyan. So, there was a problem. May problema na doon. That's Tamar. Okay? So, ito yung daughter-in-law, married 2 brothers. Nagtawan ko na to, nabanggit ko na yun. Okay. Now, punta tayo sa pangalawa, si Rahab. The Salmon, the father of Boaz, whose mother was Rahab. Sino ba si Rahab? Si Rahab, again, is a prostitute. Tingnan nyo, yung lahi ni Jesus Christ, lahi din ni David, may mga problema din pala, no? Ang naging mothers nila, prostitute. Naging prostitute. So therefore, we are sure that God loves sinners. Ano man tayo, mahal niya tayo. Okay? So Rahab, ang kwento dyan is, siya yung nagligtas sa 2 spiya. Kasi nung sinakop nila Joshua, kasi noon, yun yung promise na napunta nila doon, yung Jericho na yun yung city, siya yung tagabantay doon. Siya yung innkeeper siya taga-prostitute. Siya yung pag may mga lalaki, kinukuha niya doon. Pero naintindihan niya na sina Joshua talagang ililigtas nila, kung baka kukunin nila yung Jericho area para angkinin kasi yun yung promise ni Lord. At natatakot din si Rahab na kay Lord, kaya kilala niya si Lord. Kaya kahit prostitute siya, tinulungan yung dalawa. So in short, one of the lahi ng Israel na pangasawa si Rahab. So yun, pangalawa. Pangatlo, si Ruth. Boaz the father of Obed, whose mother was Ruth. Obed the father of Jesse, Jesse the father of King David. So therefore, isa sa actually si Ruth, kung mapapansin nyo, hindi siya taga-Israel. Siya ay isang outsider, isang foreigner, na nakapangasawa at napangasawa niya si Boaz, na lolo ni David. So, therefore, si Ruth ang naging lola ni David. So therefore, sa lahi na Jesus Christ, hindi importante sa kanya kung ano yung past. Hindi importante kay Lord kung ano yung nakaraan mo. Kahit ano ka pa, prostitute ka pa. Kahit ano pa yung mga kasalanan mo, the Lord will come into your family para ayusin yung buhay mo. Amen. So kahit anong problema sa buhay, may problema ka man sa family mo, the Lord will gonna take care of that. Aayusin niya. Papasukin mo lang siya sa family mo. Papasok siya sa bloodline niya. Papasok siya sa family tree niya. And lastly, meron pa pala. Pang-apat. Now, David, ito naman si David, nagkaroon din ng anak. Actually, napakarami din yung anak Pero isa sa mga nakakuha ng kanyang attention ay yung asawa ni Uriah. Very good, si Bathsheba. Bakit? Kasi nakikita niya naliligo, kaya nga nagbabath siya. Si Bathsheba, nakikita niya, uy, gandang babae, sexy nito. Alam niyo, pag naliligo naman, syempre, ubad na yun. Diba? At ang masakwa rito, merong asawa. Si Bathsheba, yun nga si Uriah. Si Uriah, isa sa mga sundalo ni David. Sa mga talagang frontliner yon kapag sa magyera, labanan. Ayan, yan laging una-unahan sa labanan.
nagkaroon sila ng relasyon ito nang hindi alam ni Uriah, si David, tsaka si Bathsheba. Okay? Nabuntis siya. Ngayon, nung nabuntis siya, ngayon pinauwi niya si Uriah. Uriah, tabihan mo yung asawa mo para... Ayan. Pero ayaw ni Uriah na tabihan kasi kapag gera, hindi siya pwedeng manghina. ano pa yung ibig kong sabihin? Hindi siya pwedeng makipag-talik sa kanyang asawa kasi labanan yan, hindi pwede. Kaya natatakot din siya kaya. So, ang ginawa ni David, ipinapatay niya si Uriah para hindi malaman na nagbuntis niya yung asawa niya. Pero namatay din yung anak. Yan, yung panganay. Yung pangalawa, nagkaroon sila ng anak, yun yung si Solomon. So, that's the history ng si Bathsheba. So therefore, in the family of Jesus Christ, yung linya niya, ang daming mga prostitute, ang daming mga problema. Hindi perfect family. Ika nga. Nakuha niyo, hindi siya perfect. Siya yung naging lahi ni Jesus Christ. Si Uriah, si Bathsheba, si Ruth, si Rahab, Tamar, at ang panghuli. Jacob, the father of Joseph, and the husband of Mary. And Mary was the mother of Jesus called the Messiah. The last name na nabanggit dyan, Mary. But tingnan nyo, si Joseph, hindi siya nabanggit na the father of Jesus. Napansin dyan, Joseph is the husband of Mary. And Mary was the mother of Jesus. Hindi nabanggit na Jesus is the father of Joseph. Why? Dahil hindi man siya talaga anak eh. Because he was conceived by the Holy Spirit. He is the Son of God. Naintindihan natin? He is the Son of God. Ginamit lang si Mary to conceive by the Holy Spirit, pero hindi niya tatay na physical, biological si Joseph. Kaya hindi nabanggit niya na Joseph, the father of Jesus. Binanggit lang, the mother of Jesus. Okay? Natanggal ko. So, now, ano yung implication nito? Dito sa Matthew chapter 1, makikita niyo puro fathers. Ba't din nabanggit yung mga mothers na nagkaroon ng problema? Yung 4. Now, pinapakita lang dito na God wants to make your family yung parang maging maayos. Kung ang problema nyo, may problema kayo sa family, the Lord will ayusin niya yan. Tingnan nyo, pumasok si Jesus Christ sa bloodline nila David, bloodline nila Abraham na hindi perfect, hindi siya perfect na lahi. Pero gusto ni Lord ayusin because the Lord loves sinners. Mahal niya yung mga makasalanan. Because the Lord came to this earth not for the walang kasalanan, but for the sinners. This Christmas season, ito yung pinakapunot dulo kung bakit tayo nagsa-celebrate ng Christmas. It's not in the mga activities, mga celebrations na pang-physical lang, mga caroling, wala yun eh. Pero kailangan isipin natin kung bakit mayroong Christmas. That's because of Jesus Christ. Kung bakit mayroong Christmas sa family. Because the Lord wants to enter into your family. And tonight, the Lord wants to enter into your life. Kung may problema sa life mo, if there's any problem dun sa puso mo, if there's any problem dun sa mismong buhay mo, may kasalanan, the Lord wants to take care of that. The Lord wants to, gusto niyang plantsahin kung papapasukin mo siya sa buhay mo.
The Lord wants to be involved in your family. The Lord wants to be involved in your life. Yan si Jesus Christ. So we are assured of the promised King, and we are assured that He loves sinners. Mahal niya tayo. Kahit ano bang lahi tayo. May siguro, ikaw ay anak ng, kumbaga, disgrasyada. The Lord wants to take care of that. Gusto mo? Wala siyang pakialam kung ano yung past mo. Wala siyang pakialam kung ano yung mga problemang dinaraanan mo ngayon. Dahil problemang na naging past mo noon. Because the Lord wants to take care of that. Basta pumasok siya sa bloodline nyo, pumasok siya sa family tree nyo, pumasok siya sa linya. Papasukin mo lang siya. Your Christmas will be great. Amen. Now, I want you to close your eyes. Now, if you want to stand, okay lang. Marami ng dinadaanan ang buhay natin sa panong ito. Maybe the Lord wants to take care of that. I don't know kung ano yung mga problema sa buhay nyo. I don't know kung ano yung mga past ninyo. I don't know kung baka may problema sa family. The Lord wants to take care of that. If any one of you na hindi pa tinatanggap ang Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas, just close your eyes. I want you to raise your hands right now. Yes, yes. Lord, nakikita mo itong mga kamay na to. Na, kung mayroon gustong magtaas pa, come on. If you want to accept the Lord as your Savior, if you want to accept the Lord as your King, heto na yung pagkakataong ito. Heto na yung pagkakataon para tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Walang pakialam kung ano yung mga past mo, si Jesus. Walang pakialam kung ano yung mga problema mo. Dahil aayusin niya yan. Tingnan niyo ang family ni Jesus. Si Tamar, si Rahab, ano ba sila? Makasalanan. Because the Lord loves sinners. Mahal niya tayo. God, we pray tonight, Lord God. Lord, we know that we are sinners. Alam namin, Lord God, na may mga masasama kaming mga ginagawa sa buhay. Lord, we confess our sins, Lord. We know that we are weak. Pero Lord God, alam ko, aayusin mong buhay ko. Kaya Panginoong Jesus, tinatanggap kita bilang Panginoon. Tinatanggap kita bilang tagapagligtas ng aking buhay. Tinatanggap kita bilang hari ko, Panginoon. Lord, ayusin mo ang aking buhay. Minsan ayoko nang mabuhay na dahil sa mga problemang to. But God, you are my Savior. Ikaw lamang ang mag-aayos ng buhay ko. Hindi lang sa sarili ko, kundi Lord God, sa family ko. God, nakikita mo po, Panginoon, ang bawat puso na narito, Panginoon. Lord God, just speak to their hearts, Lord God. Speak to their hearts, Lord God. Speak to their minds, Lord God. Speak to their lives, Lord God. Ipuin mo mga puso, Lord God, ang bawat kabataan na narito, Panginoon. Na sila ay maglilingkod para sa iyo. Na sila ay mag-aali ng buhay para sa iyo dahil, Lord, you are the Ancient of Days. You are the promised King.
Because you love us, Lord God. Mahal na mahal mo kami, Panginoon. Kahit ano man ang past namin, Lord God. Mahal na mahal mo kami. Whatever na nangyari sa life namin, Lord, andyan ka, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Maraming salamat. Maraming salamat, Panginoon. And I'll pray to you, for you right now, young people. Lord, just bless these young people, Lord God. I know, Lord God, that this generation, Lord, will be a generation of leaders, God. A generation of you worshiping the Lord, worshiping Jesus, worshiping the King. Lord God, this Christmas season, nalaman namin, Lord God, na ito palang dahilan kung bakit may Pasko. Dahil si Kristo. Ito palang dahilan kung bakit may Pasko. Dahil sa pangakong hari. Ito pala dahil may Pasko. Dahil mahal mo kami, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon. And this Christmas season, Lord God, we will commemorate. We will honor you, God. We will bless you, Lord Jesus. Because you made us alive again, God. You made us righteous again, Lord God, even though we are sinners. You made us to be part of your family, God. Maraming salamat, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat. Amen. Palakpakan natin ating Panginoon. Hallelujah. So if you prayed that prayer, kung first time nyo na nag-pray yung prayer na yun, that's the best prayer you ever had because you entered Jesus Christ in your life. You made Jesus Christ to be part of your family. You made Jesus part of your life. So yan ang pinaka-importante dyan. Amen? So, I believe na magpatuloy tayo. Huwag tayong titigil sa paglilingkod sa Diyos. Because whatever it takes, Kristiyano tayo. Amen? So, God bless you. Amen. So, amen po ba? Merry Christmas sa ating lahat. And, pagpatuloy natin yung gawang ito at wala yung ating bumili daw ng any testimony from one of you testify? Now, if you prayed the prayer, pwede kang lumapit dito na first time no nakarinig ng ganitong sermon or preaching or pag-message. Any testimony from one of you? Come on, hindi mahiya. The Lord knows your heart. Parang si sister, gustong tumayo. Sino ba? Para makapag-encourage mo. Tawagin kita. May ko pa. O kung walang tatayo, yung ayaw mag-testimony, kumanta. Any special number? Pwede rin tumula, pwede rin sumayaw. Or pwede mag-shake your body. Yan tuloy. Okay. Sabihin nyo sa katabi nyo, welcome to my family. Yan. Kasi, when pag-part na tayo ng bloodline ni Jesus Christ, ibig sabihin, magkakapatid na tayo. Tama? Magkakapatid kasi bloodline na tayo ni Jesus Christ eh. Pag pinapasok mo siya sa life mo, ibig sabihin yung dugo niya,
dumadaloy na rin sa dugo natin. So kung pare-pares tayong tinanggap si Jesus Christ, we are brothers and sisters in Christ. Amen? So blood, ay magkapatid pala tayo, magkalahi pala tayo. Kahit hindi tayo magkamukha. Yung iba parang ayaw. Ayoko nga. Hindi kita kalahi. So, we are part of the Lord's family now. Sino rito, wala pang, hindi pa nag-involve sa church? Nanggaling, sinong taga Binabalyan? Nanggaling ako, Nanggaling ako kailan ba nagpunta doon? October yata. Sa Binabalyan, Santiago Island sa Bulinaw. May pinunta kaming church doon, nakalimutan ko na. Doon sa may papasok pa. Kalimutan ko tuloy. Parang anniversary nila, na-invite lang kami. Sino yung hindi pa involved sa isang church dito? Sino yung involved na? Nasa kamay. Yung may part na siya ng church. Ibig sabihin, mas maraming hindi pa, part ng church. Sino yung hindi pa? Nasa kamay. Yung wala pang dinadalawang church, ba't kanina? Sino yung umaatin na sa mga church, mga gathering, Christian gathering? Taas ang kamay. Ayan. Sa mga hindi pa, now, I want you, in-invite ko kayo, kung umaten sa talagang Christian gathering, sa gathering of believers. Kahit saan lugar man kayo, hindi lang ibig sabihin na dito lang ay pumunta. No, kung saan malapit na church na talagang Bible-believing church, attend kayo doon. And I'm also inviting you as the leader or the coordinator ng Pangasinan Youth Foursquare sa Pangasinan. In-invite ko kayo sa December 26, 27, doon sa Asingan. Sino taga Asingan dito? Wala. Sino malapit doon sa Asingan? Wala rin. Okay. December 26, after Christmas, merong gathering ng mga kabataan. Entire Pangasinan yon. So, ini-invite ko kayo. Pwedeng magdala kayo ng beddings kasi overnight yun. Merong praise and worship marathon, bonfire, yan. Yan. I'm inviting you all to kung sabihin niyo lang kung gusto yung sumama, sabihin niyo sa amin para ma-accommodate namin yung sasakyan. Nag-request kasi ako. December 26 yun. Maging part na tayo ng family. Kumbaga, don't be kasi there's no man is an island. Hindi pwedeng mag-isa lang Kristiyano. Kailangan may mga magkakasama yan. Para lumago. Parang yan, pag apoy, tinanggal mo yung apoy doon, wala nang gusto. So, kailangan patuloy pa rin. Okay? So, any question? Would you like to share some testimony? Sister, parang gusto. Ay, masakit. Parang gusto tumayo eh. Masakit pala yung kakaupo. Yung gustong tumayo, mag-testify. Upo na lang kayo, no? Dala lang. Ibala kayo. Ang tatayo, mag-testify. Sa ano pala ako sa mga Tarang Foursquare Gospel Church. And habang wala pang kwento ako naging Christian ako nung college days. Time din yun. College din ako. Second year college in Manila. I attended one church there. That's the Victory. Victory UBL. Sinong natin sa Victory? Okay, so I attended a church there. Mga kabataan din doon, mga hyper din, mga grabe. Kasi mga youth. Malapit sa mga schools kasi kaya university yan. Kaya, katulad nyo, naging Kristyano ako at naging active college days.
college days din. Kaya, huwag yung kalilimutan habang bata pa tayo. Alalahanin mong lumikas sa'yo. Remember your Creator kapag bata. Kasi huwag na tayong, huwag na tayong, hindi yung pagtanda ko na lang ako magiging active. Diba? Wala, mahina ka na doon. Habang malakas pa tayo, use it for the glory of God. Okay? Then I'm also a teacher sa mga Taranasian High School. Sino nagkumuha ng education dito? Yan, education. Sana mag-ano kayo sa high school, practice teaching sa mga Taran. Yung mga gustong mag-practice teaching. Nasa ano ko? Nasa MAPE department. MAPE? MAPE daw eh, MAPE. Kayo naman magkwento. Ako yung nagtuturo ng rondalya doon. Kung nakapanood na kayong rondalya ng mga Taran. Yan. Ako yung nagtuturo ng rondalya. Ako yung conductor din. Okay. Tapos, kung nanood ba kayo ng ng Pangasinan Culture and Arts Festival? Contest ng mga bawat munisipyo. Nagka-company kami doon. Tumugtog. Okay. Si Jennifer, yan. Alam niyo, bata pa yan, tinuturuan na namin. Bible study, kids. Nagtuturo ako sa sila. Bata pa yan. Ilang taon ka nun? Ha? Grade? O, 6 years old pa. Kilala na niya. Tingnan niyo, parang tinitin niyo, ilang taon na kaya itong kaya to. Yan. So, ganun na katagal. 6 years old. Hanggang sa mag-high school yan. Naiwan ko pa yung Bible ko sa kanila. Yung Biblyang pambata. Iniwan ko na sa kanila. Kasi matatanda na sila. Hanggang sa nag-college na. Parang gusto kong may magtawag para mag-testify. Sino? Ha? Si? Rancet? Rancet? Sabi ni Ate Jen. Sige. Naka-prepare ba kayo? Sige, tinatawagan ko si... Sige, para testimony. Or may gusto kang sabihin, sige lang. Huwag ka lang mangangampanya. Sige. Rancel ba? Rancel. Sino si Rancel? Tatayo na yan. Sige. Lalapit na lang ako. Ka lang. Hindi ka pa rin sasawa. Magsayaw na lang. Sorry po. Salamat po sa Lord. Parang marami akong kapatid. Mumura na pinapanaman. Solid yung friendship. At para sa akin malaking bagay yun. Part ng family, maraming kabalay tapos meron kang mga kong kaibigan na talagang something solid yung friendship. At iniwala ko na possible yun. Talagang nangyari yun dahil sa Lord. Dahil sa... Testimony ka? Yeah, Ay, tatawagin mo lagi ito. Kasi, alam ko blessing niya. Nalain ko Lord. Dahil sa mga buting kaibigan nila. Yun lang po yung gusto ko testify sa atin. Palapakan natin ating Panginoon.
Thank you, Brother Ransom. From, ano, taga saan? Sa? Sa? Dito lang sa linggit. Wala siya. Okay. So, next! Alam niyo talaga totoo yan. Kung mayroon tayong mga kapatid na ngayon. Kung mag-isa mo lang dito sa mundong ito, nagkakamali tayo. Mayroon tayong mga kapatid. Next! Grace daw, Grace. Si Grace. Ano daw? Dave. Sino si David? Dave. Ito pa, alis na siya namin. Taga Bulinaw. No. Sige. Taga-Isla Santiago. Taga-Isla ka? O yun, nagpunta ko doon sa Binabalyan mo. Nakapunta ko. Yan na dyan daw susunod. Praise God. Siguro po, hindi na po bago sa inyo yung testimony ko ito kasi I think meron na pong mga nakalimutan. Gusto ko lang pong i-share talaga yung kabutihan ni Lord sa aking buhay. Yung talagang nandun talaga yung magtiwala ka lang, just believe, and gagawa siya ng paraan dun sa problema mo. Dumating po sa point na yung binabawalan po ako ni Papa sa pagpunta ko po sa church. Dahil din po sa pagkakaiba ng ating mga reliyon, hindi po naiiwasan ng ganun kasi masakit po para sa isang tatay yung hindi masunod yung kanyang kagustuhan para sa kanyang mga anak. So, dumating po yung time na talagang sobrang strict. Every time po na during practice sa music team, kinay-question niya po kung saan po ako pupunta. So, dumating po yung point na hindi ko po siya talagang sinunod ko po kung ayaw po niya. Sinunod ko po pero nandun po yung desire ko, nandun po yung pinag-pray ko po ng pinag-pray kay Lord. Lord, it is just a test of faith. Lord, hindi ako bibitaw, sabi ko kay Lord. So, yun, every time po Sunday morning, sinasabi ko, nagpapaalam ako kay Papa, Pa, pwede po akong pumunta sa church. So, pag hindi po niya, pag sinabi kong hindi, yun po lagi yung mga naririnig kong lines. So, every time, hindi ako nagsawang nag-pray. Pray without ceasing talaga. So, dumating, umabot po ng weeks, umabot din po ng months. Fourth year high school po ako nun. Until one time, nakita ko yung pagkilos ni God. Walang imposible, ika nga. One time po, Sunday morning, talagang, ewan ko po, nandun po yung Holy Spirit talaga na nakabihis na po ako talagang nandun po yung pagpipilit ko. Sinasabi ko po sa kanya na hindi naman po bisyo, hindi naman po sabungan, hindi naman po sugalan yung pinupuntahan ko. Ito po yung pinapalawak ko po yung relasyon ko kay Lord. Po ang sabi ko, it is not about religion. Lagi po pong sinasabi sa kanya. And it is all about the relationship. Until one time po na sinubukan ko pong paalam sa kanya and everything is ready. So, sinundan po ako ni ate and then nakita ko po talaga yung nandun si God. Gumamit po siya ng instrumento para hindi lang po ako yung mag-convince kay Papa. So, kinonvince din po siya ni ate and then ni Mama
yun, nakita ko po talaga yung pagkilos ni Lord sa buhay ni Papa. Sabi po niya na, ayun nga po, until now, pinapayagan niya po kami na makapag-attend sa aming mga church. And then yun po ang pinaka sa buhay ko na makikita kong the best talaga si Lord. Just have faith. Maraming salamat. Amen. The best talaga si Lord. May hahanapin pa ba kayo? Wala na. The best na eh. Wala nang mas best sa pa the best. Ibig sabihin, the best of the best. So that's the Lord. That's the Lord Jesus Christ. Wala nang iba. Sino bang hahanapin nyo? Boyfriend? Girlfriend? Wala na, no? So that's the Lord. Okay? Sino yung na-sign for games? Ay, okay, isa na lang testimony. Yes, sir. Yan, praise God. Ano pangalan? Shermy. So, magandang gabi po sa ating lahat. Ako po pala si Shermy. Sino pa nakakakilala sa akin? Yan. Hi! Po. Ayan. So, ito-testify ko lang po yung history ng aking buhay. Wow! History Gospel. Ayun. Kasi po, first year high school to fourth year po. Sa mukhang tuha, nagsusugal po ako. Oh my God. Oo, promise! Promise po! Nagtatangin po ako ng, sabi natin, 4 p.m. maabot po ako ng madaling araw. Yes! Promise, I sure. Basta lang manalo ako, sige lang, sige. Pero, binabawi kong pera ko, no? Siyempre. Tapos, minsan po, umiinom din po ako, pero hindi ko po naranasan manigarilyo. So, parang nakakagulat, no, sa mukhang to, nagsusugal, nakalain mo yun. Tapos, umiinom pa. So, yun nung high school lang ako. Pero, nung dumating po ako ng first year college, yung pinsan ko po kasi umattend po sa Rockport. Alam niyo po yun kung saan yung Rockport? Yan po sa Magsaysay School. So, nang first time ko pong umattend, parang, syempre, andun pa rin po yung parang addiction na magsugal ka. Kasi, hindi mo naman yan agad maaalis, diba? So, lalo na kapag ang daming temptation, kasi andyan yung mga, karamihan na makakaluro ko yung mga pinsan ko din, tsaka yung auntie ko. So, mahilig talaga kami magsugal dun dati. So, ang daming temptation. So, parang hindi mo ma-control yung sarili mo sa mga pagsusugal. So, ganyan. Tapos, nung first year college po ako, sinama po ako ng pinsan ko sa Rockport. So, kilala ko na si God kasi nagsisimba naman ako, ganyan. So, pero, doon ko lang pala nalaman na hindi po sapat yung kilala mo lang si God kasi nagsisimba ka, nagbabasa ka ng Bible, pero hindi mo naman naiintindihan. So, dapat po, meron pa rin yung isang instrument na gagabay sa'yo na para mas makilala mo si God. So, nung umattend po ako dyan sa fellowship, parang, wow, sabi ko, may pagbabago na po. Simula po nung umattend ako, parang nung niyayaya po nila ako magtungin, sabi ko, hindi, ayoko, sige, kayo na lang, sabi ko. Basta ayoko. Uwe, sa magwa, kaya sila sa akin, di nagbago na ako. Sabi nila, di nga. Sabi, oo, nagbago na ako, hindi lang nagtungin. Promise yan. Tapos, minsan hindi pa rin maiiwasan kahit sabihin mo hindi nagbago ka na. Pero once lang naman. Once lang. Ewan ko kung kailan lang yun. Once na naglaro lang ako. Pero hindi naman matagal parang 2 beses lang siguro. So, pero every time na naiisip ko yun, kasi
niyayaya pa rin nila ako. Iniisip ko si God, sabi ko, alam ko na yung pagtutongit is super mali kasi against yan sa Lord. Tsaka hindi yan tama. So, pati sa pag-iinom, kapag kunwari may, kasi dati rin, mahilig din po ako sa gimmick, kunwari sa mga piyesta, mahilig pa akong lumabas, makipagsayawan sa mga boys. Tapos, kunwari, punta po ako dun sa isang barangay namin, kalapit barangay po namin, ng 7 p.m. Umuwi po ako ng 5 a.m. So, my God. Pero, still, tignan nyo yung nangyari sa akin. Parang, yung sa kanta kanina, how great our God is. Sabi, oh my, parang yun yung kasi kung titignan mo, sa mga addiction natin, hindi natin akalain na mababago tayo ni God. Parang sa akin na parang first year to fourth year na ginagawa ko yung hobby. Pagdating ko ng school, yun yung ginagawa ko. Parang super addict ako sa pagtutongit para lang may pera. Kahit yung allowance ko pinagtutongit ko na rin. Tapos, akalain mo na parang andito ako ngayon, super nagbago ako, binago ako ni God. Wala na akong bisyo, hindi na po ako nagtutongit. Promise yan na. Hindi na rin ako gumigibig sa mga piyesta-piyesta. Kunwari, yung mga pinsan po niyaya nila ako na, kunwari, piyesta, uy, punta tayo sa ganito, ganyan. Sabi, hindi, ayoko, dito na ako sa bahay kasi tinatamad ako. Tsaka, ayoko rin talaga kasi alam ko naman na kapag mga ganyan, syempre, diretso inom, ganyan na. Hindi naman may iwasan. So, still, si God yung parang, kapag mga ganon, laging pumapasok sa akin si God na, mali yan, anak, sabi niya. So, I'm so blessed. I'm really so blessed na nakilala ko si God at heto ako ngayon na super nagbago po ako. So, to God be the glory. Thank you. Okay? Ayan, nakaka-bless naman. Alam niyo ba, sa itsura ko rin ito. Sino sasadan? Papa Games na? Okay, sige. Ayan, tinatawag ng ating mga kapatid para sa mga game masters natin. Okay, kailangan game kayo lahat, ha? Ayan, so everybody stand. Come on, everybody stand. And dito po tayong lahat. Pero bago yun, groupings tayo. Count of 1, 2, 3, 4. Para walang... Oy! Ayan. Tanya. Sumama kayo. Lagay mo sa... Okay, count off. Girls, bilangin sila. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Okay, start natin kay... Dun kayo, Moraya. Tin, 1, 2, 3, 1. Wendell, 2. Naji, 3, 4. 1 ka. 1 ka, 1, 2. Arlan. 3, 4. 1, 2. 2 ka. Jen. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay, 1. 2 ka. Ate, 2. 3. 3 ka. 3. Sir, 4. 4, 1. 1, 2, 3. Son, 4 ka. Number 4. 4. 4. 5 ko dyan. Grace, 1. 2 ka, Jean. 3 kami. 3, 4. 4 ka kata. 1. Paul. 2 ka, 2. Paul. Excuse me.
3. Jan Ay, sorry. Paul, 2. Sorry. Paul, 3. Kuya, hindi ko alam tanggalin to. 4. 4 ka dyan, Paano? 1 ka. 1. Kerancel, 2. Picture mo sila. Sama naman ako. Hindi, naka-video. 2. 3. 3 ka, bro. 4. 4. 1. Okay. Group 1 dito. Group 1. Girls, facilitate. Ay, sorry ah. Group 1 dito. Lahat ng 1. Sinong number 1 dyan? Dito. Dun. Yan, dun pa, dun. Kasi masasagasan natin itong mga ito. Dun. Ha? Ay, 2. Number 2 ka. 2. Number 2 dito. Number 2. Number 2 dito. Parang ang dami nyo. 2. Dun. Atras pa dun, Mai. Jeb. Ayan.